Mainit ang gabi nang lumipat si Elena, isang first-year college student, sa lumang dormitoryo Septi. Isang gusaling halos isang siglo na ang tanda, kilala sa mura pero kilabot na reputasyon. Walang gustong tumira rito, ngunit dahil sa sobrang pagkaubos ng available rooms, napilitan siyang tanggapin ang huling bakanteng kwarto sa ikatlong palapag. Pag-akyat pa lang niya, napansin niyang parang mas malamig ang hangin sa hagdanan kumpara sa labas. Humaplos sa batok niya ang malamig na simoy na para bang may dumaan na anino sa likod niya, pero paglingon niya, wala naman. Pagdating sa kwarto, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy at parang sunog na papel. May maliit na bintanang nakasilip sa madilim na bakuran sa likod at ang ilaw sa kisame ay mahina. Kumikislap-kislap. Sa ibabaw ng kama, may nakita siyang manipis na notebook na luma at maalikabok. Akala niya ay iniwan lang ng dating nakatira. Mamaya ko natitingnan, bulong niya at agad sinimulang ayusin ang gamit. Pero habang nag-aayos, bigla niyang narinig ang marahan at mabigat na yabag mula sa pasilyo. Tok, tok, tok. Hindi tunog ng normal na lakad, para itong hinihila ang isang paa. Mabagal, paakyat, napahinto siya. Sinilip niya ang pinto, idinikit ang tenga, muli tok, tok, tok. Papunta sa direksyon ng kwarto niya. Inisip niyang baka caretaker o isa pang estudyante. Pero ayon sa matandang guard sa baba, siya lang daw ang naka-assign sa ikatlong floor ngayong semestre. Lalo pang kumunot ang noo niya nang biglang tumigil ang yabag diretso sa tapat mismo ng pintuan niya. Sumunod ang ilang segundo ng katahimikan, nakakabinging katahimikan, tapos Kerr, parang may dahan-dahang kumakaluskos sa ilalim ng pintuan. Para bang may sumusubok sumilip. Kinabahan si Elena at padabog na isinara ng todo ang lock. Ngunit mula sa loob ng kwarto, may isa pang tunog na nagsimulang marinig, nanggagaling sa luma at maalikabok na notebook sa kama. Dahan-dahang bumukas ang notebook nang hindi niya hinahawakan. At sa unang pahina kahit hindi humahangin, kusa itong lumipat, huminto. At lumitaw ang mga salitang parang bagong sulat, "Huwag mong buksan ang pinto." Nanlamig ang buong katawan ni Elena habang nakatitig sa notebook. Wala siyang maalalang hangin pero kusa itong nagbukas at nagsulat ng babala. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sundin o itapon niyon palabas ng bintana. Pero bago pa siya makakilos, umalingaw-ngaw ulit ang tunog mula sa hallway. Tok! 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 Mas mabagal, mas mabigat, at halos mas malapit na kaysa kanina. Hindi, baka guni-guni lang, bulong niya, pilit inaalo ang sarili. Kinuha niya ang cellphone at nagbukas ng flashlight. Pero sa sandaling umilaw ito, namatay rin agad. Low battery 68%. Walang dahilan para mamatay. Tok, tok, tok. Ngayong mas ramdam na niya ang pagyanig ng bawat yabag, nagdesisyon siyang sumilip sa peephole. Dahan-dahan, halos pigil ang hininga. Ngunit pagdikit ng mata niya sa peephole, may kung anong puting liwanag ang sumalubong. Malabong hugis ng isang babae, nakayuko. Mahabang buhok na nakatakip sa mukha. Nakaputi, tila basa ang damit, nakatalungko sa mismong harap ng pinto niya. At ang kamay nito ay nakadikit sa sahig, gumuguhit ng bilog na parang maruming marka. Napaatras si Elena, napahigpit ang kapit sa doorknob. Hindi siya makasigaw, hindi siya makatakbo. Nanginginig ang tuhod niya. Sa kama, biglang kumalabog ang notebook at bumukas muli. Ngayon ay mas mabilis, parang may nagmamadaling tumatalon-talon ang mga pahina hanggang sa huminto ito sa gitna. May bagong sulat. Huwag kang tumingin sa kanya. Pero huli na, nakita niya na. May marahang kumaluskos sa ilalim ng pintuan, kasunod ang boses na parang galing sa tubig. Nakikita mo na ba ako? Mabilis na umatras si Elena, naipit ang likod niya sa pader. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam kung dapat siyang magdasal, sumigaw o tumakbo palabas ng bintana. Biglang tumigil ang lahat. Wala nang yabag, wala nang kaluskos, wala na yung babae sa peephole. Tahimik, pero sa pultong katahimikan na yon, may isang tunog ang pumunit sa buong kwarto. Click! Dahan-dahang umikot ang lock ng pinto mula sa labas. Click! Umikot ang lock ng pinto ng kusa, dahan-dahan, parang may marahang nagbubukas nito mula sa labas. Napaurong si Elena, halos hindi makahinga.
Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumakbo o tumayo lang at magdasal. Isa pang click at ngayon bahagyang bumukas ang pinto. Isang manipis na siwang lang pero sapat para pumasok ang malamig na hangin na amoy lumang tubig. Tumingin siya sa puwang, walang tao, walang anino. Pero may dumaang patak ng tubig mula sa hallway, dumikit sa sahig at gumuhit papasok sa kwarto. Sa gilid ng paningin niya, biglang kumilos ang notebook sa kama. Para itong hinila mula sa ilalim. Bigla na lang tumigil at kusang bumukas. Isang salita ang lumitaw, tumakbo. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Gusto niyang sundin pero naninigas ang mga paa niya. Hinawakan niya ang doorknob at pilit na isasara sana ang pinto nang marinig niya iyon. Mahina pero malinaw na hikbi. Isang iyak ng babae mula sa hallway. Malapit, nakakakilabot na malapit. Miss, tulungan mo ko, boses na basag. Boses na parang nabubulunan sa tubig. Napahawak si Elena sa gilid ng pinto, sinubukang silipin ang hallway ng kaunti lang. Mabagal, maingat, nanginginig. Sa gitna ng dilim ng pasilyo may nakaluhod na babae, nakaputing lumang bestida, basa at nanginginig. Nakatalikod ito at gumagalaw ang mga balikat na parang umiiyak. Ang tubig mula sa damit nito ay dumadaloy pababa, lumilikha ng mahabang bakas sa sahig. Miss, may tao ba dyan? Tanong ni Elena, halos pabulong. Hindi niya alam kung bakit niya ito sinabi. Unti-unting tumigil ang paghikbi ng babae. Nagkaroon ng katahimikan na mas masakit pa sa sigaw at nang tumuwid ang likod nito, parang hindi tao ang paggalaw. Mabagal, matigas. Mali, hindi pa rin ito humaharap. Hanggang sa unti-unting umikot ang ulo. Ulo lamang. Tuloy-tuloy. Walang titigil. Hanggang sa makita niya ang mukha, walang mata, walang ilong. Isang basang hukay lang na itim at narinig niya ang bulong nito at nakita mo na ako. Napaatras si Elena, halos mabuwal sa takot. Ang basang nilalang sa hallway ay nakatingin diretso sa kanya kahit wala itong mga mata. Hindi niya alam kung paano iyon posible, pero ramdam niyang nakatutok sa kaluluwa niya ang tingin nito. Elena. Mahina pero malinaw ang tinig nito. Pinibigkas ang pangalan niya. Nagpapanik ang isip niya. Paano nito nalaman ang pangalan niya? Napasandal siya sa dingding. Pilit hinahanap ang cellphone para tawagan ang guard. Pero nang makapa niya ito, nabalot siya ng takot. Basa ang screen. Para bang may humawak dito ng basang kamay. Sa hallway, unti-unting tumayo ang babae. Hindi normal ang paggalaw. Para itong hinihila pataas ng hindi nakikitang kamay at nang makatayo, humakbang ito palapit sa pinto ni Elena. Isang hakbang. Plok. Isang basang tunog ng paa. Hindi makapagsalita si Elena. Para siyang natuklap sa kaba. Gusto niyang isarado ang pinto pero natigilan siya nang biglang umuga ang notebook sa kama. Mabilis itong nag-flip ng mga pahina hanggang sa huminto. May bagong sulat. Huwag mo siyang papasukin. Parang binuhusan ng yelo si Elena. Tumakbo siya pabalik sa pinto at buong lakas na isinara ito. Sabay pinisil niya ang lock paulit-ulit para masigurong nakasara talaga. Pagkasara niya may marahang kumaluskos sa kabilang side ng pinto. Parang may nadadapang kuko o kamay. Tok. 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 Elena. Pagbukas mo ako lang ito. Boses ng babae sa labas. Humahalo ang hikbi sa bawat salita. Ayoko na dito. Malamig, madilim. Napapikit si Elena, naluluha na sa takot. Hindi niya alam kung awa ba ang nararamdaman niya o matinding pagkasuklam. Hawak niya ang knob, nanginginig, pero bago siya makasagot, unti-unting bumaba ang boses sa labas. Nag-iba. Naging mas basag, mas malalim, mas hindi tao. Buksan mo ang pinto. Kasunod nun may malakas na kalabog, isang suntok, sumunod pa. At isa pa. Parang gustong sirain ang pinto. Sa gitna ng pagyanig nito, biglang huminto ang notebook sa kama. May bagong linyang lumitaw, mabilis, parang sinulat ng takot. Hindi yan ang boses niya. At kasunod ng mensaheng iyon, pumutok ang ilaw sa kwarto. Pagpak. Biglang pumutok ang ilaw at bumaon ang dilim sa buong kwarto. Nabitawan ni Elena ang doorknob at napaatras, halos madapa. Ang tanging ilaw na natitira ay ang manipis na sinag mula sa siwang ng bintana.
Pero sa dilim, mas rinig niya ngayon ang nangyayari sa labas. Tok, 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 mas malakas, mas mabigat. Parang sinasadyang gibain ang pinto. Elena, buksan mo. Nawala na ang anyo ng boses. Hindi na ito mukhang umiiyak, hindi humihingi ng tulong. Ngayon parang gutom, parang sabik. Sinubukan ni Elena ang cellphone pero hindi ito magbukas, parang wala ng buhay. Sa nerbiyos, hinawakan niya ang notebook, umaasang may panibagong utos o paliwanag. Ngunit hindi ito gumagalaw. Tahimik ang buong kwarto, maliban sa pagyanig ng pinto. Hanggang sa tumigil. Bigla, walang ingay, walang bulong. Isang nakakabinging katahimikan lang ang naiwan. Elena, boses ulit. Mas mahinahon, mas malapit, parang nasa mismong likod ng pinto. Hindi nagsalita si Elena. Pinipigil ang hininga niya, natatakot na kahit anong tunog ay makatawag pansin. Narinig niya ang marahang paggapang sa sahig mula sa labas. Hindi paglakad, hindi pagtalon. Paggapang, basang paggapang. Papunta sa mismong ilalim ng pintuan, tapos may umusli. Isang mahabang daliri, maputla, baluktot. Basa. Dumulas ito papasok sa ilalim ng pintuan, gumuguhit sa sahig ng mahabang marka ng tubig. Napatili si Elena at mabilis na umatras. Napasubsob siya sa gilid ng kama, desperadong hanap ng kahit anong pwede niyang pangharang. Hinila niya ang cabinet at itinulak sa harap ng pinto. Nanginginig ang buong katawan. Pagkasara niya, umalingaw-ngaw ang pagsalpok mula sa labas. Mas malakas, mas mabilis, paulit-ulit. Bang! 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 Halos gumagalaw ang cabinet, halos bumibigay ang hinges. Parang may malaking bagay sa labas na pilit pumapasok. At nang akala niyang masisira na ang pinto, biglang tumigil ang lahat, tahimik. Hanggang sa tumunog ang notebook, kusang nagbukas. At may lumabas na bagong sulat, hindi siya makakapasok kung hindi mo bubuksan. Kasunod noon, may isang tunog mula sa bintana. Isang napakahinang kaluskos na parang may umaakyat. Nanigas si Elena nang marinig ang kaluskos mula sa bintana. Mabagal. Paulit-ulit. Parang may kamay na kumakapit sa gilid nito. Hindi pagaspas ng hangin. Hindi kaluskos ng dahon. Isa iyong tunog na alam niyang hindi dapat nanggagaling mula sa ikatlong palapag. Parang may umaakyat. Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi niya maaninag ang labas dahil sa dilim, pero kita niya ang bahagyang paggalaw ng kurtina. Gumagalaw ito sa paraang hindi dulot ng hangin. Mabilis. Bigla. Parang may daliring humahawak mula sa likod. Tok isang katok sa mismong salamin ng bintana. Tumigil ang paghinga ni Elena. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makagalaw. Pinapanood lamang niya ang bintana habang nagkaroon ng isa pang katok. Tok-tok. Tapos may dumungaw. Isang aninong ulo na hindi tao ang galaw. Unti-unting umangat hanggang ang buong anyo ay sumilip. Mahaba ang buhok nito at nakalaylay pababa sa ere, basang-basa at nakadikit sa salamin, walang mukha. Isang patag na laman lang, parang punasan na binura ang lahat ng dapat naroon. Elena, narinig niya mula sa labas, mababang tinig, malalim. Hindi boses ng babae kanina, iba, mas masama. Napaatras si Elena at napasubsob sa sahig. Hinanap niya ang notebook. Pagkapulot niya, kusa itong nagbukas. Mabilis, parang nagmamadali. May sulat. Huwag kang lalapit sa bintana. Mananatili siyang nakadikit hanggang tumingin ka. Nanginginig ang kamay ni Elena habang binabasa ito. Hindi niya alam kung paano siya ililigtas ng notebook. Pero isa lang ang sigurado. Hindi siya pwedeng tumingin. Ngunit hindi niya na kailangan pang lumapit. Dahil ang bintana mismo ang gumagalaw. KRRR. Dahan-dahang bumubuka ang salamin. Kahit nakasarado ang lock, parang iniangat mula sa labas. Umihip ang malamig na hangin na amoy lumang tubig at bulok na kahoy. Ramdam ni Elena ang paglapit ng presensya. Parang inilalapit sa kanya ang dilim. Hindi siya makakilos, hindi siya makahinga. Hanggang sa may biglang sumabunot sa gilid ng bintana. Isang kamay, mahaba, maputla, nakabaluktot ang mga daliri na parang nabali. At nagsimulang pumasok. Parang naputol ang mundo ni Elena nang makita niyang pumapasok ang kamay sa bintana. Mahaba iyon, maputla, at parang wala ng buto sa loob.
kumakapit sa frame ng bintana na para bang sinusubukang hilahin papasok ang sarili. Naglakad ang malamig na takot sa gulugod niya. Napaatras siya hanggang sumandal sa mesa, halos mabasag ang tuhod sa panginginig. KRRR mas dumulas ang salamin pababa, mas bumukas ang bintana. At ngayon, lumilitaw na ang braso, basa, kulubot! Parang balat ng taong matagal nang nakababad sa tubig. Elena, naririnig niya ulit ang boses, mas malapit, mas malinaw, mas hindi tao. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya palabas o magtatago. Pero saan siya pupunta? Nakaharang ang kabinet sa pinto. Sa labas naman, may nilalang na gustong pumasok. Hawak pa rin niya ang notebook at sa oras na iyon, marahas itong nagbukas sa isa pang pahina. Kusa. Mabilis. Parang may sumisigaw mula sa loob. May bago itong isinulat, huwag kang tumakbo. May mas masama sa hallway. Halos mabitawan ni Elena ang notebook. Kung hindi siya pwedeng lumapit sa bintana at hindi rin siya pwedeng lumabas sa pinto, saan siya pupunta? KRRR. Mas umangat ang katawan ng nilalang. Ngayon ay kita niya ang balikat nito, nakapilipit ang mga buto na parang inipit sa sobrang liit na espasyo. Unti-unting pumapasok. At ang buhok, basa at mahaba, ay nakalaylay na halos tumama sa sahig. Elena, lumapit ang boses pero hindi galing sa bintana. Galing sa loob, sa likod niya, napaatras siya bigla at napalingon. Wala siyang nakita pero hindi iyon nakapagpatahimik ng loob niya. And dahil ang notebook ay biglang nag-flip ng pahina, galit na galit ang kilos. May isa pang mensahe, hindi siya nag-iisa, bumigat ang hangin. Namilog ang mga mata ni Elena habang unti-unting umangat ang kurtina sa likod niya. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil may anyo sa likod nito. Nakatayo, dahan-dahang lumalapit. At mula sa bintana, tuluyang pumasok ang nilalang. Kasunod ang malamig na tunog ng basang paa na dumampi sa sahig. Nanginginig ang mundo ni Elena. Sa unahan niya, ang nilalang mula sa bintana ay nakapwesto na sa sahig, nakayuko, parang hayop na naghahabol ng hininga. Sa likod niya naman, may aninong nakatayo sa likod ng kurtina, tahimik ngunit malinaw ang presensya. Dalawa sila. At siya lang mag-isa, ang nilalang sa sahig ay unti-unting nagangat ng ulo. Hindi niya makita ang mukha nito dahil sa mahabang basang buhok. Pero ang paraan ng pag-ikot ng ulo ay mali, parang bali ang leeg at pilit isinasaayos. Sa likod ni Elena, gumalaw ang kurtina. Isang dahan-dahang pag-usog, isang aninong unti-unting lumalabas. Elena, nakikita mo ba kami sabay na boses, parehong malalim, parehong basag. Halos pumutok ang dibdib niya sa kaba. Pinilit niyang hawakan ang notebook ng mas mahigpit. Marahas itong nag-flip ng pahina. Hindi isa, kundi 3, 4, 5, hanggang sa tumigil sa isang parte. May nakasulat na ngayon. Mas mabilis, mas madiin. Halos nag-ukit sa papel. Huwag kang gagalaw, huwag kang lilingon, at huwag kang hihinga ng malakas. Naglagay siya ng kamay sa bibig para pigilan ang sarili. Kahit ang paghinga niya ay parang napakalakas sa katahimikan ng kwarto. Ang nilalang mula sa bintana ay gumapang palapit. Hindi naglalakad, gumagapang. Nakayuko, ang buhok nito kumakalat sa sahig. Parang aso. Pero basang-basang katawan ng tao. Sa likod niya, mula sa kurtina, narinig niya ang marahang pag-usad ng paa. Paunti-unti, papalapit. Parang inaamoy siya ng nilalang sa dilim. Tok. Isang tunog mula sa mesa. Ang notebook muling nagbukas. May isa pang sulat. Kapag gumalaw ka, sabay kanilang kukunin na luha si Elena. Hindi niya alam kung paano siya makatatawid sa sitwasyong ito. Hindi siya makalabas. Hindi siya makalingon. At lalong hindi siya pwedeng tumakbo. Dahil sa tingin niya kapag ginawa niya iyon, wala nang bukas para sa kanya. Biglang tumigil ang dalawang nilalang. Parang may naramdaman, parang may ibang presensya, sabay silang tumingala. At mula sa ilalim ng kama ni Elena, may umungol, mahina, malalim, at hindi iyon tao. Pagmulat ng mga mata ni Lyra, hindi na siya nasa lumang banyo. Nasa sahig siya ng koridor, malamig ang hangin at tila may humihila sa lakas niya. Nakahandusay siya malapit sa hagdan
at ang mga ilaw ng dorm ay mabilis na nag-flicker na para bang may gustong sumabog sa paligid. Nilingon niya si Ana na nakahawak sa braso niya. Nanginginig at namumutla ito. Lira, buti nagising ka, akala ko hindi ka nahihinga, nagtataka si Lira. Anong nangyari? Nagtagal ka ba ng matagal sa loob? Hindi ko maalala. Hindi na nakasagot si Ana dahil napatingin ito sa hagdan. Doon dahan-dahan muling lumitaw ang babae. Nakayuko ito at ang mahaba nitong buhok ay nakalaglag sa mukha. Hindi na ito nakabitin tulad ng dati. Ngayon ay nakatayo na siya mismo sa unang baitang at unti-unti siyang tumitingin sa dalawa. Lira, napansin niya agad ang kakaiba. Hindi ito tulad nung una na parang multo lang na nagmumulto bilang alaala. Ngayon ay parang mas buo, mas malinaw, mas buhay. Ang mga mata nito ay kulay abo na parang ulap sa araw ng bagyo. Habang nakatingin ang babae sa kanila, biglang sumipa ang hangin. Pumailan lang ang buhok ng babae at isang mahinang boses ang lumabas na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Bakit niyo ako ginising? Bumulusok ang malamig na kilabot sa katawan ni Lira. Ramdam niya ang sakit sa ulo na para bang pinipisil ang utak niya mula sa loob. Hinila siya ni Ana patalikod, ngunit hindi gumagalaw ang mga tuhod niya. Ana, nagsimulang umiyak. Hindi namin intensyon, hindi namin alam, ngunit bago pa sila makatakbo, biglang nag-iba ang ekspresyon ng babae mula sa kalungkutan papunta sa malalim na poot. Tinuro sila nito. Ang tinig ay naging mas malinaw, mas mabigat, mas galit. Isa sa inyo ang dahilan kung bakit ako nandito. Nagkatinginan sina Lira at Ana. Pareho silang walang maisip na koneksyon sa kwento ng babae. Pero bago pa sila makapag-isip, naramdaman ni Lira ang isang ibang presensya. Isang boses sa loob ng isip niya. Mahina ngunit malinaw, ikaw ang hinahanap ko. Nanlaki ang mga mata ni Lira nang muling marinig ang boses sa loob ng isip niya. Ikaw ang hinahanap ko, tila nag-vibrate ang hangin sa paligid niya at unti-unting humina ang tunog ng lahat. Kahit pag-iyak ni Ana ay parang napalayo. Lira, hawak mo ba ako? Tanong ni Ana, nanginginig ang boses, parang may humihila sa akin. Hindi ko alam. Balik ni Lira habang nakapako ang tingin sa babaeng nakatayo sa hagdan. Ang babae ay dahan-dahang bumababa. Bawat hakbang ay parang may kasamang mahabang buntong hininga ng hangin. Parang umiiyak ang buong koridor. Habang papalapit ang babae, nakita ni Lira na unti-unting nagbabago ang paligid. Ang dingding ay nag-crack, ang pintura ay naglalagas. Ang sahig ay naging parang lumang kahoy na basa at nabubulok. Parang lumilipas ang panahon ng mas mabilis kaysa sa dapat. Lira, ramdam niya ang bigat sa dibdib niya na tila humihigop ng hangin sa loob. Bakit ako? Hinang-hina niyang tanong sa loob ng isip niya at doon sumagot ang babae. Isang sagot na parang alon na gumulong papunta sa kanya. Dahil ikaw ang huling nakakita sa akin. Natigilan si Lira. Ako? Hindi kita kilala. Hindi ako dito lumaki, hindi ako tumira dito. Ngunit may biglang pumasok na imahe sa isip niya. Isang batang babae na umiiyak sa hagdan, hawak ang isang lumang kwaderno. Isang babae na nagpapakiusap na huwag siyang iwan. At isang boses ng bata na tumatakbo palayo dahil natakot. Hindi siya naniniwala sa imaheng iyon. Hindi ako yan. Hindi ko tanda yan. Papapalakas ng papalakas ang kirot sa ulo niya na parang pinipilit na buksan ang isang nakatagong alaala na matagal nang nakasarado. Habang papalapit ang babae, halos ilang dangkal na lang ang layo nila, nagsimula ng manginig ang hangin at pumatay ang mga ilaw. Ngumiti ang babae, isang ngiti na puno ng sakit. Ibinagsak mo ako dito noon. Bumagsak ang tuhod ni Lira, hindi niya alam kung totoo yon o ilusyon. Pero bago pa tuluyang madurog ang isip niya, biglang sumigaw si Ana at hinila siya palayo mula sa hagdan. At doon nagsimulang gumuho ang buong dorm. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Ghost Story para sa iba pang nakakatakot na kwento.